Welcome back to Good Morning Boss. Ngayong umaga ay makakasama natin mula sa Act Teachers Party List, Antonio Tino. Magandang umaga, Congressman. Magandang umaga sa inyo. Congressman, siguro umpisahan natin. No? Kakatapos lang ng halalan at meron ng mga prinoklaman na senators, pero ngayon yung party list ay patuloy pang nagbibilang. Kumusta ho ang inyong party list sa ating susunod na Kongreso? Maganda naman so far. No? So, as of last night, 95% na ng canvassing ng party list votes ang nagagawa ng COMELEC. Right. And I understand today baka meron ng mga i-proclaim yung mga top. Yung party list naman namin, Act Teachers, is ranked 17th currently. Alright. Sa mga around almost 450,000 votes na ang nakukuha. So, I think pwede namin sabihin na magkakaroon kami ng isa pang term. More or less safe naman na, no, Congressman. Pero Congressman, nasa 250,000 daw, tama ba? Ito yung report sa amin, 250,000 ang kailangan na boto to get at least one seat. More or less siguro ganun. No? I guess sa party list, ano ba yung mga programs na you will be pushing for? Ang focus namin generally sa education. No? So, mga legislation kaugnay sa teachers' rights and welfare, mga karapatan ng guro, ng mga kawani sa sektor ng edukasyon. Pagpapahusay sa education, no, sa mga problema natin sa public school system, sa state universities and colleges. So, yung budget sa edukasyon, yan ang mga tinututukan natin. Okay. So, Congressman, yung mga uunahin ninyong bills pagpasok ninyo sa ating Kongreso? Nung nakaraang Congress, ang unang final natin, bill kaugnay sa pagpapataas ng sweldo ng mga teachers at saka ng mga employees. No? So, ngayong 2013, walang salary increase sa government. No? So, yan ang isa sa mga priorities natin. Hopefully, by 2014, ay sa batas natin ng isang increase para sa mga teachers at para sa mga kawani. Okay. And papasok na, na-sign na nga ang KT, so it will be implemented. Ano ba yung tingin nyo dito sa bagong sistema ng edukasyon? May mga concerns tayo, no, sa implementation nito. Of course, isa dyan yung mga dati pa natin, mga long-standing problems which still need to be addressed. Ako, para sa akin, ang pinaka-basic yung yung challenge pa rin ng access to basic education, lalo na high school. No? Alam mo, ang mayorya ng mga kabataang Pilipino hindi pa nakakatapos ng high school yan, no? Yes. Sa bawat isa na nag-enroll sa grade 1, sa bawat 100 na nag-enroll sa grade 1, 50 lamang ang makakakompleto hanggang high school. Yung 4 years pa lang natin ngayon ng high school. So, malaking hamon pa, no, para magampanan ng gobyerno yung tungkulin niya na mapaaral at papatapos ng kahit high school man lang, no? Hindi pa nga natin pinag-uusapan yung college. So that's the challenge. No? And ang isang basic dito, kulang tayo ng mga high school. No? So we talk about the shortage of rooms, pero actually ang isang malaking shortage, kulang ng mga high schools. Yung mga high schools natin mainly nakakoncentrate pa sa mga population centers. Kaya yung mga nasa liblib na lugar nahihirapan. No? So yan yung tingin ko kailangang harapin, no, habang pinatutupad itong K-12. Kapag sinabi nating high school, yung sinasabi niyong high school, Congressman, ito yung government high schools, no, or public high schools. Pero sa aking pagkakaintindi, kasi marami tayong private, no, na high schools. Meron ba tayong figures, Congressman? Sa ngayon, mayorya ng mga kabataang Pilipino, they go to public high schools. Alright. No? So, I think more than 90% go to high school. Tapos yung private school, mga 10% talaga. So, mas onti naman pala, no, yung ating enrollment. Sa college, mas malaki pa yung percentage ng
private schools. Alright. No, Congressman, kesa- I guess yung malaking issue rin, yung grades 11 and 12. 1 million students ang papasok at the same time. So yun nga, na-mention nyo po na merong kakulangan sa facilities. Do you agree with the idea na it would be better to send more students sa private schools? As a matter of principle, no. Kasi kahit sa constitution natin, kung titignan natin, pangunahing obligasyon ng gobyerno yung basic education. Yes. No? And it's in the constitution na one, kailangan free and compulsory yung elementary education. Tapos yung high school education should be free. No? So, of course, pag sinabi mong papadala na sa mga private schools, one, mainly, ang pinag-uusapan natin dito, you'll be subsidizing mga, hindi yung mahirap, kundi mas yung may kaya na tinatawag natin, no? Kasi hindi nga libre, no? So, pangalawa, as I said, kailangan libre yung high school, no? So, para sa akin, kailangan pa rin talagang gawing priority ng gobyerno yung pagbibigay ng sapat na access sa high school. No? And primarily, this is by building more schools, high schools. No? Lalo na dun sa mga liblib na lugar. So kapag sinasabi nating access, no, hindi lang din ito tungkol sa no, o sa mga babayarin, tulad nga ni sabi ni Congressman Tino, no, tungkol ito sa geographic access din, no, Congressman. Ang isang malaking balakid sa pag-aaral sa high school, basically yung masyadong malayo. Right. No, so yung usapin ng pamasahe, lalo na kung isipin mo nasa malayong sitio tapos yung high school nasa poblasyon, no, so kung maralita talaga na nasa probinsya, most likely hindi na magtutuloy yun sa high school, kaya kailangan ilapit yung eskwelahan doon sa kung nasaan sila, no. Sa elementary level medyo na-solve na yan, kaya kasi kahit sa elementary level, kahit sa mga malalayong lugar meron, no? So we have to do the same for high school. This is what I think, no? Okay, hopefully isa tong challenge na ma-overcome ng ating mga newly elected na nasa local level. Na officials, no? Na talagang matutukan nila yung educational system. Pero Congressman, diretso naman tayo, nabanggit nyo na rin, no? Papag-usapan naman natin yung nakabimbin, actually hindi na pala nakabimbin, pero inaprubahan, Yes. no, na increase ng tuition ng maraming high schools at elementary schools na private. Ano yung tingin ng actors tungkol sa issue na ito? Well, una, kunyari, titignan natin yung number of schools na inapprove yung tuition fee sa NCR, nasa mga 200 plus, 260 I think. So it's about 10% of the total number of schools in NCR. Sa basic education to, elementary and high school. So una, hindi naman ganun karami yun, ano? Pangalawa, tandaan natin na pag private school pinag-uusapan, yung sweldo nila nanggagaling sa teachers. Sa tuition. Sa tuition. Yung pasweldo sa mga teachers nanggagaling sa tuition. No? So, ang concern namin, importante na masunod yung provisions ng batas. Kasi sa batas, sinasabi na pag mag-increase ng tuition ng private school, kailangan 70% nito should go to the salaries and benefits of teachers, no? Tapos yung natitirang 30%, yun lang yung gagamitin para sa improvement of facilities or para sa profit nung school owners, no? So ang concern natin, dapat na-implement ba itong paghahati sa tuition fee increases? No, so ang kailangan dito ay matiyak na yung DepEd tsaka yung CHED may capacity to monitor the implementation. May tendency kasi na parang may formal compliance lang. Kumbaga sasabihin lang ng school, yes, we comply. Pero limited yung kapasidad ng DepEd, for instance, na i-monitor kung totoo nga bang napunta sa sweldo ng teacher yon. Ibig sabihin, Congressman, dapat pala kapag nag-increase ng tuition, nag-increase din yung sweldo ng ating mga guro. Ganun yung ba nangyayari? By law, ganun na dapat, no? Pero may mga kaso na hindi nga ganun. So,
may mga teachers, unions, organizations na ayan, nagko-complain sila, nagiging issue sa kanila yon. Minsan hindi transparent yung school administration, so that's a concern. Pero this is for the private school system. Paano naman gumagana sa public schools? Sa public schools, may requirements din ng consultation ang CHED, no? Pero sa ibang-iba rin no? Kasi yung sweldo ng mga teachers and employees sa mga state universities and colleges, they're paid for by the national budget. No? So yung tuition fee increase, mas income generating ito para actually as a supplement to the budget. No? Kaya mas ang position natin dyan, we support the call for a moratorium on tuition fee increases in state universities and colleges. No? Yun. Alright. Actually, yun nga, kasama doon sa mga sinusulong ng APT Teachers Party List ay mas mataas na sweldo para sa ating mga guro. Ano nga ba, Congressman, ang ating average na salary ngayon? Kasi balita ko medyo tumaas naman, Congressman, ang ating salary as opposed to previous years, especially the last decade. Well, ang sweldo ng teacher ngayon, entry level, is 18,500. No? Para ito, Congressman, sa private or public? No, sa public yan. Sa public. No? Sa private schools, generally, mas mababa yung entry-level salaries. No? Lalo pa kasi sa private schools, probationary period yan, up to 3 years. Right. So, very often, sa mga private schools, pag entry-level, nasa minimum wage. No? Kaya kung sa simula, mas maganda talaga ang sweldo sa public schools. Gayun pa man, 18.5, hindi sapat yan, lalo na kung meron kang pamilya na may mga pinapaaral and so on. So, and the last increase was implemented last year, 2012. No? So, for 2013, walang naka-budget na increase para sa mga teachers and other government employees. So, ang magiging major advocacy natin sa Kongreso ay kailangan na uli na magbigay ng salary increase ang gobyerno sa kanyang mga empleyado. No, hindi naman pwedeng 1 year ang palipasin tapos wala na naman sa susunod. No? Kailangan tumataas, alam naman natin na every year tumataas ang cost of living. So, kailangan sumabay ito. No? Okay. Congressman, meron bang issue na dahil nga dito sa sweldo, merong konting problema na parang umaalis yung teachers natin as opposed to staying here? Definitely, no? So, there are a small number actually, who go abroad to teach. No? Pero a far larger number, umaalis sila, hindi para magturo. No? Maraming kaso, mga teacher, nagli-leave sila for a year para maging caregiver or domestic helper sa Taiwan, sa Singapore, sa Hong Kong. Okay. So, nangyayari talaga yun, no? Dahil mas mataas ang nakukuha nila sa pagtrabaho. Unfortunately, hindi bilang guro. No? So, yun din yung isang dahilan kung bakit kailangan taasan natin ang sweldo ng mga teachers para hindi na nila kailangan gawin yun. Yes, of course. Okay, so mayroon ba kayong final message para sa ating mga viewers? Well, una, para sa lahat ng mga sumuporta sa ACT Teachers Party List, nais po natin pagpasalamat sa kanilang suporta at patuloy po nating isusulong ang mga advokasya natin para sa kapakanan ng mga guro at kawani, para sa karapatan sa edukasyon ng mamamayan. Okay, maraming salamat, Congressman. Yan po si Representative Antonio Tino mula sa APT Teachers. At congratulations dahil more or less, meron na tayong representative sa ating Kongreso. Thank you, sir. Salamat, sir.